Duterte versus HOR, hindi pa rin naman po binago ng Supreme Court kung paano or when nako-consider or deemed initiated po ang isang impeachment complaint. In this case po, ang pinagbasihan pa rin po ng Supreme Court dito is the landmark case pa rin po in relation to impeachment, which is the Francisco versus House of Representatives. Okay, so in that case po, which was quoted here by the Supreme Court, ang sabi, the initiation of an impeachment complaint is perfected po upon the filing of the verified complaint and then its eventual referral to the Committee on Justice. Kailangan po mangyari yung dalawang yon para ma-deemed initiated na ang isang impeachment complaint. And then in the other manner naman po, pag 1/3 of all members ang mag-file nung verified impeachment complaint, yun automatic na deemed initiated na rin siya kasi that will constitute as the articles of impeachment. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update piece. Nagsalita ho kasi itong si Atty. Abayon, mga kabit, ukol nga dito kung meron nga ho ba na kapangyarihan itong si Bonjing Remula na i-impeach si BP Sara kasi marami na hong nagpapile ng papeles para ho ma-impeach si BP Sara dyan sa ombudsman. Kaya mga kabit, pag-uusapan ho natin dito kung meron ho ba talagang kapangyarihan si Boying Remula dito kay BP Sara para ho i-impeach niya kasi alam naman ho natin na itong House of the Representatives lamang ang merong kapangyarihan mga kabit para nga alam niyo na ma-impeach si BP Sara. Pero ang malaking katanungan, ito bang si ombudsman mga kabit kaya niya bang i-impeach si BP Sara o hindi? Kaya mga kabit, subaybayan ho natin ito, sabay-sabay ho tayo mag-react dito kay Atty. Labayon. Ukol nga dito na kung itong si Bonjing Remula talaga, mai-impeach niya si BP Sara o hindi. Kaya mga kapatid, kung bago lang ako kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. React na ho tayo, sabay-sabay ho tayo magkomento ukol dito. Okay, so ang main issue po natin for tonight is whether or not pwede po ba talaga imbestigahan ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte bilang isang impeachable officer under the Constitution. Okay, kasi kung tatandaan po natin, nakalagay din po sa Constitution natin na the House of Representatives lang ang may exclusive power to initiate impeachment complaints. Pero bakit nangyari po to na finailan ngayon ng complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman? Okay, so good day po my fellow taong bayan at yan po yung magiging main discussion natin for tonight and then i-explain ko na lang din po sa inyo kung ano ba talaga yung treatment ng legal system, ng constitution po natin sa mga impeachable officers. So i-discuss ko na lang din po yung extent ng immunity ng mga impeachable officers natin. Okay? And before po tayo mag-start, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat because we recently crossed the 360,000 subscriber mark sa YouTube. Okay? And just a reminder lang po sa inyong lahat, libre po pag nag-subscribe kayo sa YouTube. Wala pong bayad yan. Sa Facebook at sa TikTok lang po ang may bayad. And dito po sa YouTube, if you click this button, subscribe, again, wala pong bayad, walang lumalabas na any fees. At ang advantage po niyan ay manonotify kayo every time may bago po akong upload. Okay? So maraming salamat po sa mga nakasubscribe na so far. And of course, thank you rin po in advance dun sa mga magsasubscribe pa lang. Okay, ngayon start na po tayo sa discussion. So brief facts lang po muna tayo ng discussion natin. Currently po, there is a complaint filed sa Office of the Ombudsman para po imbestigahan si Vice President Sara Duterte. At yung grounds po na ginamit nila is in relation dun sa confidential funds niya, the 612.5 million confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education po nung DepEd Secretary pa si VP Sara. Okay, and this one po is for plunder, graft, malversation, and bribery na na-file na. And prior to this, yun din po yung lumabas yung Bagman affidavit issue na laban din po kay VP Sara. So ito yung unang lumabas nito and then a couple of days or the next day agad nun, biglang nagkaroon ng filing of complaint. And as a matter of fact, nagawan ko na to or na-discuss ko na to itong iilan sa mga bagay-bagay in relation to this, like yung sa Bagman, na-discuss ko din yung epekto niyan. Yung affidavit ni, kalimutan ko na po yung name nung witness, ayun, ni Ramil Madriaga po, yung affiant dito sa affidavit na yon. And then, na-discuss ko na rin po to ng konti. Yan, ito yung confidential fund corruption case filed versus VP Sara. Pero na-realize ko, hindi ko po pala nasagot directly or na-discuss directly dito yung issue kung whether or not pwede ba talaga investigahan. Ang na-discuss ko lang po sa video na to is yung mga posibleng mangyari dito sa corruption complaint filed. Okay, so for tonight, yun, sasagutin ko na mismo yung whether or not pwede ba talagang investigahan
ni Ombudsman Remulla si VP Sara. Okay, so yan po yung pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon tuloy na po tayo sa legal side of things. And of course, unang-una po, it is going to be the Ombudsman Law natin, Republic Act 6770. So nakailang discuss na rin po tayo sa provision na to. And ang titingnan lang po or ang important po sa discussion natin for tonight is nasa Section 22. Yan. So makita po nyo, Section 22, Investigatory Power. The Office of the Ombudsman shall have the power to investigate any serious misconduct in office allegedly committed by officials removable by impeachment for the purpose of filing a verified complaint for impeachment if warranted. Okay? And then, i-discuss ko lang din po itong Section 21 din kasi this is also a misconception din kasi yung ombudsman po has two aspects po yan sa power niya, yung administrative side pati yung criminal side. So, sa administrative side kasi pwede agad yan mag-impose ng suspensions yung Office of the Ombudsman. Kaya nga po 'di ba meron tayong mga nakikitang preventive suspension ng 60 days sa mga iilang elected officers natin. Pero ang gusto ko lang po i-clarify talaga dito, ang nakalagay po dito sa Section 21 in relation to the disciplinary authority of the Office of the Ombudsman is itong exceptions na yan. At sa exceptions po, makikita ninyo, ang sinabi po dito, except over officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress and the judiciary. Okay, so yung administrative power po ng Office of the Ombudsman ay hindi po included dyan sila VP Sara because she is an impeachable officer po. Diba? It is very clear. Section 21, except over officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress and the judiciary. Okay, so ang isa pa pong gusto ko lang din i-discuss in relation to these powers ng Office of the Ombudsman. Itong mga taong mga ka-update, yung mga nag-ahain dito sa ombudsman nating Bonjing, hindi mo natin alam o mawari yung kanilang utak na bakit itong 125 million confi funds ni VP Sara yung kanila pinupuna. Hindi ko po maisip yan na mga ka-update na yan po yung tinatarget nila. Pero yung kay Marcos Jr. na 4.5 billion pesos na confi funds, wala ho silang masabi. Bakit ho mga kapatid? Hindi ho natin alam. Baka alam nyo na, yung sinasampal ho nila ng mali-maleta. Yung mga nilantad ni Saldico, tingin ho natin mga kapatid, pinampopondo ho nila yan sa mga makakaliwa, dyan sa mga gilid-gilid para, batikusin, impeach si VP Sara. Yan ho yung ginaganti nila sa mga Duterte. Ang katapos nga kay Tatay Digong ipadala sa ICC, si VP Sara na naman ho yung kanilang pinag-iinitan kasi nga ngayon palubog na ng palubog itong si Bangag. Nakikita niyo na ho yung future niya mga kabdit na mismo mga Pilipino, hindi na ho siya tanggap. Alam ni Bangag yan mga kabdit na mismo sa sarili ho niya, wala na ho nagmamahal sa kanya except ho dyan sa anak niyang si Charis tsaka si Araneta. Pero sa mga Pilipino, wala nang sumusuporta dyan. Ikaw ba naman ilantad ka ng kapatid mong bumabatak? Di ba? Ilantad dyan ba naman bumabatak ka, pati ang anak mo, pati ang asawa mo? Di ba? Isipin niyo ho yun. Nakakahiya kung maging presidente yan. Kahit mga OFW, pinandidirihan ho yan si Bangag. Dahil ho, bakit? Sa pamumuno ho niya. Si Tatay Digong, nung namumuno siya, mga OFW, nire-respeto, minamahal niya ho yung mga yan. May maganda ho siyang serbisyo sa mga OFW. Tapos ito mga OFW, mga kapdit, suportado ho si Tatay Digong. Pero pag dating dito kay Bobong Jr., mga kapdit, wala na ho, bumaliktad pati yung OFW, galit na galit sa kanya dahil nga sa ginawa kay Tatay Digong. Hindi ho nila matanggap. Tsaka nung namumuno si Tatay Digong, mga kapdit, noong namumuno ito si Tatay Digong, safe ho tayo maglakad sa gabi. Hindi ho natin iniisip na may mangyayaring masama dahil alam na ho natin yung presidente natin na si Tatay Digong, berdugo ho yan pagdating sa mga kriminal, pagdating sa mga gumagamit ng Coca-Cola. Hindi niya ho sinasanto yung mga ganyang klase ng tao. Tapos ngayon ito sila Shell Jokno, yung mga tao dyan, sa mga, alam niyo, yung mga siraulo. Biligyan ho ng museum yung mga yung mga alam mo dyan sa war on drugs ni Tatay Digong, yung mga kriminal na gumagamit ng Coca-Cola, isipin nyo yun, puri-purihin nyo yung mga sinasamba-samba ho ng mga pare nila Shell Jokno. Yung binigyan pa ng museum yung mga gumagamit ng shabu. Di ba? Pero hindi ho nila naisip yung mga biktima ng mga gumagamit ng Coca-Cola na yan, yung mga biniktima ho nila. Marami hong biniktima yung mga yan, yung mga hinayupak na
dapat mga kabita, yung mga, alam nyo na, okay na yung sumakabilang buhay ho silang ganyan. Kesa mamerwisyo pa ho sila tapos nandiyan, o sabihin ho natin, nasa kulungan sila. Pinapakain pa rin ho yan. Sino yung nagpapakain? Tayo din ho. Bakit ho tayo yung nagpapakain? Kasi mga kabdit, nagtatrabaho yung mga pulis diyan, yung binabayad ho natin buwis. Pinapakain din ho sa mga, alam nyo na, yung mga nakakulong. Na, yun na ho yun. Tapos ngayon, yung pinaginitan ho nila, sino? Si BP Sara. Gusto nila ho nang ma-impeach. Gusto nila ma-impeach si BP Sara kasi nga mga kabdit, may pagkaberdugo rin ho si BP Sara pagdating ho sa mga bangag. May pagkaberdugo rin ho si BP Sara pagdating sa mga magnanakaw, mga kriminal na nandiyan ho mga kabdit. Nagsasalita pa dyan. Yung pala, presidente ho pala natin. Ayan, hindi niya ho sasantuhin yung mga yan, lalong-lalo na yung mga remula. Malaking sindikato ho yan, mga ka-update. Malaking sindikato ho yan. Nakikita na ho natin yan, tingnan nyo. Aligaga ho sila. Si Remula, nagtutulong-tulong ho sila, sila John Vic. Yan mga update. Pinagtutulong-tulungan nila. Si BP Sara, lalong-lalo na yung Malacanang si Auntie Claire Castro. Lahat ho ng pambabana dyan kay BP Sara, gagawin ho niyan. Kasi nga ho, kumakain niya, hinihimod-himod niya yung airpacks ng amo niyang si Bangag. Is that when a complaint po is filed in the office of the ombudsman, hindi po yan mangyayari or hindi po yan korte kasi yung ombudsman. So when I say po na hindi korte ang ombudsman, ibig sabihin po niyan hindi naglalabas ng hatol yung ombudsman whether or not guilty ba ang mga fina-filean ng complaint sa kanya. Ang purpose lang po talaga ng ombudsman is somewhat similar po yan siya sa prosecutor natin. The only difference po or one of the main differences lang po nila is that the prosecutors po natin is under the prosecutorial service natin or the Department of Justice under ng executive branch, whereas naman po yung ombudsman, it is directly created by the Constitution, independently created constitutional office po yan siya. Therefore, hindi po siya under ng presidente natin, hindi po yan siya under ng Congress, or hindi siya under ng judiciary. Diba? Kaya nga po, protectors of the people yung tawag sa kanya kasi independently created constitutional office siya. And then, bigyan ko lang din po ng additional emphasis yung administrative power ng ombudsman. Sa administrative side kasi, pwede na mag-impose ng mga preventive suspensions nga po yung ombudsman. However, like what I have discussed dito sa section 21, hindi po covered doon yung impeachable officers. Okay? Therefore, limited lang po ang power ng ombudsman in relation to impeachable officers for investigation purposes para po mag-fact-finding, mag-gather ng evidence, para po gamitin eventually sa pag-file ng verified complaint for impeachment. Okay, so medyo napabilis tong discussion natin. Kakainom ko lang po kasi ng kape. So sa mga nabilisan po, pabagalan nyo na lang yung discussion ko or i-rewind nyo na lang po. Pero anyway, hopefully klaro po yan. Ngayon, punta naman po tayo sa side ng Congress. So for the side of Congress, of course, we're back to the 1987 Constitution pero hindi po tayo sa Article 6, kundi dito tayo. Article 11, Accountability of Public Officers. And to be specific po, nasa Section 3. Yan, Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, number 1, yung gusto ko pong ipakita sa inyo. So kung makita po nyo, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So i-correlate lang po natin dun sa diniscuss ko kanina tungkol sa ombudsman. Dito po ang sinasabi na initiate all cases of impeachment. Dun po sa diniscuss ko tungkol sa ombudsman, ang ginagawa lang po ng ombudsman in accordance with the ombudsman law is to investigate lang po or mag-fact-finding para makagather ng sufficient evidence sa pag-initiate ng impeachment case sa House of Representatives. Okay, so stated differently po, yung trabaho ng ombudsman, hindi pa po yun yung initiation ng isang kaso for impeachment, kundi for investigation purposes lang yun siya. Okay, so yan po ang gusto ko lang i-discuss sa Constitution. Ngayon po, punta naman tayo dito sa most recent case involving an impeachment complaint which is the favorite of the DDS Black na kaso kasi nanalo po dito si Vice President Sara Duterte. Okay, so this is GR number 278353, July 25, 2025 and GR number 278359 or more. Kung atin nga hong babalikan dyan sa mga update sa House of the Representatives, pag dumadalo si Bibi Sara, lagi ho siyang pinapatawag. Imbis na gisahin ho siya, mga kapatid, siya pa ho yan ang gigisa sa mga, alam mo na yung mga bayaran dyan na Congress, naman. Yan yun ho yung mga kapatid, mga Congress tong. Diba? Baliktad ho si
siya ho yung papatawag, imbis na siya ho yung mapahiya, sila pa ho yung nababaliktad ni VP Sara dahil wala ho silang sapat na ebidensya sa confidential funds niya, binulsa daw niya. Ganyan ho kasi yung pinapakita ng mga, alam niyo na, yung mga bayaran mga kapatid. Yung mga bayaran dyan, kaya hindi ho nila talaga mapatumba si VP Sara dahil malinis ho yung puso niyan sa mga Pilipino, sa sambayan ng Pilipino at ang pagseserbisyo nila mga kapatid. Tuwid ho, tingnan niyo ho si Tatay Digong, kahit na tuwid yung pagseserbisyo niya. Pinakita niya lang ho masama yung kanyang sarili para ho sa ikauunlad ng ating bansa, para ho sa safety ng mga Pilipino. Hindi ho natin naiisip minsan yan dahil nasanay na lang ho tayo. Pero tignan ho natin yung mga bansa noon. Yung Amerika, yung China, yung Russia, malalaking nakita naman ho natin mga kapatid kung gaano kalalaki at gaano kakapangyarihan yung mga bansang yan. Pero hindi ho nila pinakita kay Pangulong Duterte na binastos ho nila. Nirespeto ho nila etong si Tatay Digong. Pero pagdating kay Marcos Jr., ni kamayan nga ho mga kapatid, kailangan pa lumapit ni Marcos Jr. magpabebe sa mga presidente. Diba? Tapos binigyan ho siya ng napakalaking taripa. O ano pa hong expect natin? Dahil nga alam ho na itong alam niyo na, yung mga ibang bansa dyan, nabangag yung presidente ho natin. Kaya ho nilang utuin. Akala ni Marcos Jr. nakikipagkaibigan sa kanya. Pero ang alam po talaga ng mga ito, mga kapita, ginagawa ho siya mangmang. Walang alam, walang isip. Yan ho yung tingin kay Marcos Jr. Mababa lang ho yung tingin sa kanya. Lalong-lalo na ngayon, international, nalalaman yung bilyong-bilyong korupsyon sa ating bansa. Sino ba yung namumuno? Marcos na naman. Di ba? Kaya hindi ho siya nare-respeto ng mga ibang presidente. Di ba? Commonly or popularly known as the Duterte versus House of Representatives case. Okay, so hindi ko na po ipapakita yung specific provision kasi medyo mahaba po to na kaso. Pero in this case po sa Duterte versus HOR, hindi pa rin naman po binago ng Supreme Court kung paano or when nako-consider or deemed initiated po ang isang impeachment complaint. In this case po, ang pinagbasihan pa rin po ng Supreme Court dito is the landmark case pa rin po in relation to impeachment, which is the Francisco versus House of Representatives. Okay, so in that case po, which was quoted here by the Supreme Court, ang sabi, the initiation of an impeachment complaint is perfected po upon the filing of the verified complaint and then its eventual referral to the Committee on Justice. Kailangan po mangyari yung dalawang yon para ma-deemed initiated na ang isang impeachment complaint. And then in the other manner naman po, pag 1/3 of all members ang mag-file ng verified impeachment complaint, yun automatic na deemed initiated na rin siya kasi that will constitute as the articles of impeachment na. So ang point ko lang po, hindi nagbago, yun pa rin po yung procedure para mag-deemed initiated ang impeachment complaint. So ngayon, pag i-correlate po ulit natin dun sa ginawa ng ombudsman or sa gagawin po most likely ng Office of the Ombudsman ngayon, dun sa ginawa nila, ang pag-investigate po, hindi pa na-initiate yung impeachment complaint in accordance with the Constitution kasi nga investigation lang yung ginagawa nila. Okay? And to make it very simple po for all of you, my fellow taong bayan, ang point ko lang po talaga dito na pag-investigate po ang ginagawa ng ombudsman, hindi po yun considered as initiating an impeachment complaint. So therefore po, hindi na-violate yung exclusive power to initiate impeachment complaints which is vested to the House of Representatives by the Constitution kung nag-iimbestiga lang po yung Office of the Ombudsman. Because like what I explained, yun lang po yung paraan para makonsider as initiated na. The mere investigation is not sufficient to constitute as initiation of an impeachment complaint. Okay, so hopefully klaro po yan. And for the last part of our discussion po, gusto ko lang din i-clarify sa inyo kung ano ba talaga yung extent ng immunity from suit din ng Vice President kasi medyo magulo po yan, di ba? Kasi sa presidential immunity, madami pong guidelines, madaming jurisprudence, pero sa Vice President, medyo tahimik, di ba? Or wala pa masyadong mga decisions yung korte about it. So anyway po, this is still the Duterte versus HOR case and this is number 3 po ng discussion ng Supreme Court. So if you want to verify or to read further, you may do so by visiting this portion of the Duterte case. Okay? And then, ang gusto ko po una-unang ipakita sa inyong talaga dito is itong nasa discussion ng Article 11, Section 2. So kung makita po ninyo, just read this na lang po. Pero ang pinaka-pinoint out talaga ng Supreme Court dito is that the enumeration of impeachable public officers is exclusive. Only the President, the Vice President, members of the Supreme Court, members of constitutional commissions,
and the ombudsman may be removed through this process. Yung process po na yan is via impeachment. Okay? And then, ang next po na gusto ko lang din na-emphasize sa inyo is kung makita po nyo dito, ang nakalagay talaga, President, Vice President, the Supreme Court, and then Constitutional Commission. So, Constitutional Commissions po, ito yung Commission on Elections, Commission on Audit po natin, and then Ombudsman po nakalagay din talaga. So, yung common denominator po sa kanilang lahat dito is that they are all independent from one another. 'Di ba? Kanya-kanya po yan silang authority na binigay sa kanila ng Constitution. Yung Constitutional Commissions po natin, although it appears na yung COMELEC parang under ng executive or yung COA under ng executive, pero hindi po yan ganun. They are independently created constitutional offices. Katulad din po ng ombudsman na kahit na presidente po yung nag-a-appoint, that is also an independent constitutionally created office which has the function of protecting the people from corruption and abuses from our public officers. Okay, so anyway po, again, yan yung common denominator nila. May kanya-kanya po silang authority directly galing from the Constitution. And then next po na gusto ko lang i-emphasize dito is itong nasa number 3, letter A. Impeachable officers are not immune from liability for wrongdoing during their tenure. They are immune only from being subjected to suit or being removed by means other than impeachment. Okay, so ang main point lang talaga nito, itong part na to, you can review this fully, pero isa-summarize ko na lang po talaga yung pinaka-point, which is that an impeachable officer po is immune from suit kung yung kaso na yon or yung suit na yon will eventually result to a removal niya from office. Okay, kasi nga po, being an impeachable officer, pwede lang siya tanggalin via impeachment. Okay, so again, ulitin ko po, ang isa pong impeachable officer, hindi po siya pwede kasuhan kung yung ikakaso sa kanya ay magreresulta sa pagtanggal sa kanya sa opisina. Ang only way po or ang only paraan para tanggalin siya is via impeachment only. Okay, so yan po. Ayun nga ho mga kapatid, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito nga sa pahayag ni Atty. Labayon na itong si VP Sara, hindi ho pwedeng kasuhan ng kung ano-ano, yung katulad ng gusto lang ikaso sa kanya, nag-grab, malversation, at marami pang iba patungkol nga daw ho sa corruption mga kapatid, na nagbubulag-bulagan itong mga siraulo na si Marcos Jr., bilyon-bilyon yung ninanakaw, si Tambaloslos, pero wala ho silang ginagawa. Tahimik ho yung mga makakaliwa, yung mga pinklawan, pero pagdating kay VP Sara, marami ho silang sausaw. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.